Miss Bea Alonzo, bakit nga ba tila kinaawaan dahil dito? At ano na nga ba ang ilan sa mga chika na inilabas ng isang co-star niya na si Mr. Tom Rodriguez? Yun ang ating pag-uusapan maya-maya. So let's talk about the issue kung saan si Miss Bea Alonzo ay kinaawaan, no? Dahil muling naging sentro ng usapin ng Philippine entertainment industry si Bea Alonzo matapos ang sunod-sunod na balita tungkol sa umunoy naudlot o naantalang kasal nila ng negosyanteng si Vincent Co. Habang mainit pa rin ang usapan tungkol sa wedding rumors, hindi inaasahan ng marami ang agarang pagbabalik trabaho ng aktres para sa kanyang bagong teleseryeng Whispers from Heaven kasama si Tom Rodriguez. So dahil dito, marami ang nagsabing kinakaawaan ngayon si Bea. Para sa ilang observers at netizen, tila napilitan umano itong bumalik agad sa trabaho sa gitna ng personal na issue. Ngunit para sa iba, isa itong patunay ng kanyang professionalism at tibay bilang artista. Sa loob ng maraming taon, nasanay ang publiko na makita si Bea bilang isa sa pinakamatatag na aktres sa bansa. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, tila naging mas emosyonal at komplikado ang tingin ng publiko sa kanyang sitwasyon. Ang kanyang wedding rumors kay Mr. Vincent Co ay nagsimulang umugong ang usapin tungkol sa nalalapit na kasal ni Bea Alonzo at Vincent Co. Matapos lumabas online ang umano'y marriage band sa naglalaman ng tunay na pangalan ng aktres at ng negosyante. Sa kulturong Pilipino, malaking bagay ang marriage bands dahil isa ito sa indikasyon ng seryoso at tuloy ang paghahanda sa kasal. Kaya naman mabilis itong naging usap-usapan online, ano. Maraming fans na natuwa dahil para sa kanila natagpuan na ni Bea ang forever matapos ang ilang high-profile heartbreaks sa mga nakaraan. Ngunit habang lumalapit umano ang wedding preparation, doon nagsimula na ring lumabas ang samot-saring blind item at speculation. May problema raw sa prenup, may family concern, may tension raw sa pagitan ng magkabilang panig, may possibility umano ng postponement at walang opisyal na konfirmasyon mula kay Bea at Vincent tungkol dito. Ngunit lalo lamang lumaki ang intriga nang mapansing tila nawala ng update tungkol sa wedding plans. Sa gitna ng usap-usapan, kinumpirma ng entertainment media na nagbalik na si Bea sa taping ng Whispers from Heaven, ang political thriller series ng GMA na idinirect ng Sig Dulay. Para sa marami, malaking bagay ang mabilis niyang pagbabalik sa trabaho. May ilang entertainment writers na nagsabing baka nais ni Bea na mag-focus muna sa kanyang career o maaaring paraan ito upang makaiwas sa stress. Posible rin gusto niyang i-divert ang atensyon mula sa personal issues. Sa social media, maraming fans na nagsabing humanga sila sa professionalism ng aktres dahil tila mabigat ang pinagdadaanan nito. So, ang salitang kinawaan ay naging madalas gamitin online matapos mapansin ng ilan na tila pagod at emotional si Bea sa mga lumabas na behind-the-scene clips at may mga netizen na nagsabing parang ang bigat ng dinadala niya. Ang lungkot na aura ni Bea, strong woman talaga siya, sana okay lang siya emotionally. Ngunit mayroon din nagsabing unfair na agad siyang kaawaan dahil hindi naman kumpirmado ang breakup rumors. So, isa sa mga dahilan kung bakit mas lalong lumaki ang intriga ay ang pagiging pribado ni Bea tungkol sa kanyang personal na buhay. Hindi kasi siya mahilig mag-post ng dramatic statements, magparinig online o magsalita agad tungkol sa controversies. Sa halip, mas pinipili ni Bea na manahimik. At para sa ilang observers, ito ang dahilan kung bakit mas maraming haka-haka ang lumalabas dahil walang direktang paglilinaw mula sa kanyang kampo. So kasabay ng pagbabalik ni Bea Alonzo sa trabaho ay muling pag-uugnay sa kanya kay Tom Rodriguez. Sa Whispers from Heaven, magkasama silang sumali or muli isa-isang seryosong project at ayon kay Tom, masaya umano siyang katrabaho. Sabi, si Bea ay nag-i-enjoy siya sa kanilang scene. Dahil dito maraming fans ang natuwa na makita silang magkasama sa screen. Mahalagang tandaan na bago pa man ang wedding rumors ay inanunsyo na ni Bea ang kanyang pagbabalik sa telebisyon matapos ang halos isang taong hiatus. Ayon sa kanya noon, gusto niyang bumalik sa acting, excited siya na mas mature roles, nais niyang gumawa ng social relevant stories. Ang Whispers from Heaven ay tinuturing na isa sa pinakamalaking project ng kanyang career comeback. So hindi madaling maging Bea Alonzo. Sa loob kasi ng mahigit 2 dekada, naging box office queen siya, naging top dramatic actress, naging bahagi ng iconic love team at naging simbolo ng heartbreaks at empowerment. So dahil dito, mataas ang expectation ng publiko sa kanya at hindi lamang bilang artista kundi bilang
isang babae na rin. Ang maraming fans ang tila emotionally invested sa kanyang happiness. Noong una silang na-link ni Vincent Co, maraming netizen ang natuwa dahil tila low-key at stable ang kanilang relasyon. Hindi tulad ng ibang celebrity relationship, hindi ito overly publicized, bihira silang magpa-interview together, mas private ang kanilang setup. Ngunit dahil sa isang Vincent na sa prominenteng business personality sa bansa, natural lamang na maging malaking usapin ang kanilang relasyon. So sa Pilipinas, halos national event ang celebrity wedding. Kapag may ikakasal na A-list celebrity, sinusubaybay ng venue, hinihintay ang gown, pinag-uusapan ng entourage at pinagdidebatehan ang mga guest list. Sa kaso po ni Bea, mas malaki ang pressure dahil matagal nang hinihintay ng publiko na tuluyan siyang lumagay sa tahimik. So yung mga nakaraang heartbreaks niya hindi na rin nakatulong na marami ng ang high-profile relationship ni Bea noon na naging laman ng public discussion. Kabilang dito ang kanyang relasyon kina Sanjo Marudo, Gerald Anderson, Dominic Roque. So dahil dito, tila protective na rin ang fans kay Bea. Marami nagsasabing deserve niyang sumaya. Dapat mas piliin niya ang peace of mind. Hindi dapat siya ma-pressure sa kasal. So dahil dito, nagkaroon po rin ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen. May mga sa Reddit at social media, nagkaroon po ng hati na opinion ng publiko. May mga nagsabing karir muna dapat. Hindi sukatan ang success ang pagpapakasal. Mas bagay kay Bea ang independent women image. Habang iba na may umaasang maayos pa ang lahat, matutuloy pa rin ang kasal, happy ending pa rin ito para sa kanila. Mailan ding naglabas ng simpatsya kay Bea dahil sa pressure ng public scrutiny. Ang upcoming series na Whisper from Heaven ay isang political thriller na pinagbibidahan ni Bea Alonzo, Tom Rodriguez, Maricar Reyes, Jason Abalos at Cassie Legaspi. Ito ay idinirect ni Sig Dulay at inaasahang ipapalabas pa sa year 2027. Para sa mga observer, malaking proyekto ito para kay Bea dahil ito yung kanyang comeback series. Kakaiba yung genre, tas may mas mature yung role niya. Kaya naman yung chemistry ni Bea at Tom, kahit matagal nang may kanya-kanyang buhay si Bea at Tom, hindi maiiwasang pag-usapan ng fans ang kanilang chemistry. May ilang netizen pa nga nagsasabing mas bagay na magkatambal sila at parehong emotionally mature, parehong mas maraming pinagdaanan, ngunit malinaw na purely professional lamang ang kanilang relasyon. Samantalang si Tom Rodriguez naman ay tila masaya na rin sa kanyang married life sa pagiging ama. Sa mga panayam ay kinuwento niya kung paano niya ini-enjoy ang pagiging hands-on father. So dahil dito, maraming netizen nang nagsabing mas grounded na ngayon si Tom, mas mature siya at mas seryoso na rin siya, no? So dahil dito, kapansin-pansin din yung shift ng karir ni Bea. Yung direction ni Bea nitong mga nakaraang taon mula sa pagiging romantic drama, sugot films, mainstream love stories, unti-unti siyang lumipas sa dark theme, political dramas at psychological layered character. Ito marahil ay bahagi ng kanyang artistic growth bilang artista. So sa kanya ng mga mental health aspect, marami ring fans na nagpaalala na mahalagang bigyan respeto rin ang privacy ni Bea kasi hindi naman po biro yung public scrutiny, emotional pressure, social media adjustment at career expectation, lalo na kung may personal na pinagdadaan ang isang celebrity. Kaya naman masasabi natin yung image po ni Bea, no, sa kabila ng marami niyang pinagdaanan, nananatili po si Bea bilang isang independent woman, self-made actress at hardworking celebrities at resilient personalities. Sa ngayon, nakikita ko na unti-unting pinipick up ni Miss Bea Alonzo yung kanyang sarili pagkatapos ng mga intrigang ito. Kaya naman suportahan natin. Sir Vincent Co, totoo nga bang nakatanggap ng mga pagbabanta patungkol sa di umano'y pagkansela ng kasal nito kay Miss Bea Alonzo? Ano nga ba ang naging reaksyon ni Mr. Vincent Co patungkol sa isyong ito? So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet, naging usap-usapan ngayon sa mundo ng showbiz ang umano'y na udlot na kasalan ni Bea Alonzo at ng negosyanteng si Mr. Vincent Co. Matapos ang sunod-sunod na lumabas sa mga blind items sa social media post at entertainment reports kaugnay ng kanilang relasyon. Sa kabila ng matinding intriga, kapansin-pansin na parehong nananatiling tikom ang bibig ng dalawa habang patuloy na umiikot ang samot-saring spekulasyon tungkol sa tunay na estado ng kanilang samahan. Sa report ng Bandera, inilahad na tila hindi nakakaapekto si Bea sa mga kontrobersyang bumabalot sa umano'y na udlot nilang kasal. Sa halip na magbigay ng mahabang paliwanag sa publiko, pinili umano ng aktres na ituon ang kanyang oras sa trabaho at muling bumalik sa taping at commitments. At ayon sa naturang ulat, marami ang humanga sa pagiging kalmado ni Bea kahit kaliwat kanan ng intriga tungkol sa kanyang personal na buhay.
Samantalang sa hiwalay namang ulat ng Abante Tonight, sinasabing mas pinili umano ni Bea na manahimik habang nasa Spain. Ayon sa ilang entertainment insiders, nais daw muna ng aktres na magkaroon ng tahimik na panahon upang makaiwas sa matinding pressure at walang tigil na usapan sa social media. Bagamat walang direktang kumpirmasyon mula sa kampo ni Bea na naging palaisipan sa marami kung bakit tila biglang naging pribado ang kanyang mga galaw matapos lumabas ang mga balitang hindi matutuloy ang kanilang kasal. Hindi rin nakaligtas sa kontrobersya si Mr. Vincent Co. Sa ulat naman ng Abante News Online, lumutang ang balita umalma umano ang negosyante sa mga aligasyong may mga taong gustong durugin o pabagsakin ang kanilang negosyo matapos umugong ang balita tungkol sa naudlot na kasal. Ayon po sa report, hindi umano nagustuhan ni Vincent ang mga paratang at negatibong komentong ipinupukol sa kanilang pamilya at negosyo dahil lamang sa isyu ng relasyon. Marami tuloy ang nagtatanong kung ano nga ba talaga ang dahilan ng hindi umano pagtuloy ng kasalan. Sa social media, samot-sari ang mga teorya ang lumabas. May ilang mga nagsasabing may hindi pagkakaunawaan umano sa prenup habang may iba namang naniniwalang may pressure mula sa negosyo at pamilya. Gayunpaman, mahalagang idiin na hanggang ngayon wala parang opisyal na pahayag sina Bea at Vincent na nagkukumpirma sa tunay na dahilan ng mga pangyayari. Sa kabila ng lahat ng mga ito, kapansin-pansin na pareho ding maingat ang dalawang kampo sa pagbibigay ng detalye. Hindi tulad ng ibang celebrity breakups na nauwi sa maanghang na parinigan, tila pinili ni Bea at Vincent ang pananahimik upang hindi na lalo pang lumaki ang issue. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit mas lalong naging interesado ang publiko sa kanilang sitwasyon. Para sa maraming tagahanga ni Bea, nakaka-relate sila sa pinagdadaanan ng aktres. Hindi biro ang mapunta sa sentro ng intriga, lalo na kung ang usaping kasal ang sangkot. Marami ang nagpahayag ng suporta sa aktres at nagsabing tama lamang na unahin muna nito ang emotional well-being at career kaysa sagutin lahat ng isyong ibinabato online. May mga netizen din namang pumapanig kay Vincent Co. Para sa kanila, hindi rin talaga namang makatarungan na husgahan agad ang negosyante dahil wala pa namang malinaw na detalye tungkol sa tunay na nangyari. Ang ilan ay naniniwalang unfair. Ang ilan naman ay talagang sinasabing mabilis na pagkalat ng mga haka-haka laban sa kanyang mga pangalan at negosyo. Sa entertainment industry, hindi na bago ang mga ganitong kontrobersya. Kapag sikat ang personalidad, natural na susubaybayan ng publiko maging ang kanilang mga pribadong buhay. Ngunit minsan, nagiging mahirap tukuyin kung ilan ang totoo at alin ang simpleng chismis lamang. Kaya naman maraming observers ang nananawagan na hintayin na lamang ang opisyal na pahayag na magkabilang panig bago magbigay ng matinding paghusga. Habang wala pang malinaw na kumpirmasyon, patuloy pa ring sinusubaybayan ng publiko ang bawat kilos ni Bea at Vincent. Ang simpleng social media post, pagbiyahe o paglabas ng publiko ay agad binibigyan ng kahulugan ng mga netizen at entertainment vloggers. Sa ngayon, tila malinaw lamang na pinipili ni Bea Alonzo na magpatuloy sa kanyang trabaho at manatiling tahimik sa gitna ng kontrobersya. Habang si Vincent Co naman ay nais depensahan ang kanyang pangalan laban sa mga negatibong aligasyon. Hanggang hindi ito direktang nagsasalita tungkol sa issue, mananatiling palaisipan sa publiko kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari sa naudlot na umanong pag-ibigan ng dibdib ng dalawa. So, ito naman pong isa sa mga balitang inilabas ng Abante News kung saan sinabi dito, yung title po itself is dudurugin daw di umano ang negosyo o idadamay, parang ganun kung itatranspose natin into our own words. Parang idadamay daw di umano yung negosyo ni Mr. Vincent Co kaugnay doon po sa hindi pagsipot nito doon po sa kanilang kasal. Ayon sa lumabas na ulat ng Abante noong May 26, 2026, umalma umano si Vincent Co sa mga balitang may mga taong nais durugin o pabagsakin ang kanilang negosyo matapos umugong ang chismis na hindi natuloy ang kanilang planong kasal ni Bea Alonzo. Bagamat wala pa pong direktang detalyeng inilalabas hinggil sa pinagmulan ng aligasyon, naging laman ito ng social media at entertainment circles kung saan sari-saring opinyon ang agad na lumutang. Sa gitna po ng intriga, marami ang nagtatanong kung paano nagsimula ang lahat. Matatandaan unang naging usap-usapan ng relasyon ni Bea at Vincent matapos silang makita sa ilang biyahe sa abroad. Bagamat pribado yung kanilang at tinitago nilang kanilang relasyon, mabilis din namang napansin ng mga netizen ang mga coincidence sa kanilang social media posts. Partikular na parehong nagbabahagi ng larawan mula sa Spain, simula noon naging sentro na sila ng atensyon ng publiko.
At dahil po dito ay talagang may kanya-kanyang opinion ng lahat ng tao patungkol sa isyong ito. So base po or para po sa kampo ng mga kono, ito po ay isang malaking pagbabanta. Diba? Alam naman natin na si Mr. Vincent Ko ay isa sa mga tagapagmana na masasabi natin ng mga family ng Ko sa kanilang mga inheritance, sa kanilang mga yaman. Kasi according po sa Billionario.com, ang pamilya po ni Mr. Vincent Ko ay meron pong 127 billion. So ganun kalaki yung kanilang pera, yung ganun kayaman, 'di ba? Kaya naman po parang kay Mr. Vincent Ko is isang malaking threat na sasabihing dudurugin yung kanilang negosyo. Pero parang napaka-petty lang po nung news na yon, 'di ba? Kung papatulan pa ni Mr. Vincent Ko. Kasi parang syempre dahil pumatol siya or dahil po naging fiancé niya si Miss Bea Alonzo, natural lamang na maging parte na rin siya ng public figure dahil public figure po yung kanyang naging girlfriend. So hindi po siya makakaiwas sa kanya-kanyang mga opinion na masakit man yan o hindi, 'di ba? Parang lahat po yan kailangan niyang sapuhin kasi syempre tayo po, although wala tayong pakialam or wala tayong dapat na panghimasukan sa kung ano man yung magiging desisyon ni Bea at ni Mr. Vincent Ko kasi nga naman syempre buhay po nila yon. So kailangan sila po talaga yung magde-decide para doon. Pero syempre dahil nga maraming mga tagahanga si Miss Bea Alonzo na naghihintay. So parang although hindi responsibilidad ni Bea at ni Vincent na magpaliwanag sa publiko, pero ang dami kasing nagmamahal at sumusuporta kay Bea. Pag nasaktan si Bea, 4 million followers na meron po si Bea ay nasasaktan per Bea Alonzo. Yun mismo ang dahilan kung bakit samot-sari po yung yung mga masasakit na salita na ipinupukol kay Mr. Vincent Ko. Kaso nga lang, it's a big threat na sasabing dudurugin yung negosyo, 'di ba? Kasi syempre yun yung pinagmumulan ng kanilang yaman. So kailangan nilang protektahan yun. Doon po umalsa si Mr. Vincent Ko. Pero sa ngayon, wala pa naman pong direkta na balita na nagsasabing meron na siyang ginagawang hakbang para po matrace kung sino po yung mga taong nagsabi nito doon po sa kanilang negosyo. So kaya naman po talagang it's a big kumbaga parang big fish kasi yan si Mr. Vincent Ko eh. So syempre kung sakali magkakaso yan or magsasampa ng kaso yan, syempre may pantustos yan. Kahit ilang pong abogado pwede yang mag-hire, 'di ba? Kasi kayang-kaya niya. So anyways, ang pinakagusto lang naman natin dito is makita natin si Bea na she's happy, she's in good hands, 'di ba? So yun naman ang deserve ni Bea.